Hello guys, welcome back again sa ating programang Reaction Manood sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, gusto ko lang po na i-share sa inyo itong full speech ni former Vice President Leni Robredo sa katatapos lang na kick-off rally doon sa Negros Occidental or Bacolod City ho mga ka-action, mga kakamping, na kung saan nga po every time na mag-i-entrance po ito si former Vice President Atty. Leni Robredo ay talo pa po ang kumakandidato dahil sa hiyawan at pagkamis ng mga supporters dito kay former Vice President Leni Robredo. So ito po, no, mga ka-action, mga kakamping, panoorin po natin itong kanyang naging full speech doon sa Bacolod City na katatapos lang ngayon mga ka-action, mga kakamping. Kay balomang kamo nga nagadalagan ini siya bilang mayor. Nag-attend siya sang isa ka rally dito sa Tabok, pero naghambal siya kuno. Hindi pwede nga marally sa Iloilo nga wala sang rally sa Bacolod. So, ari na siya. Ang former congresswoman, ang aton former vice president, ang aton dapat naging presidente. Let's welcome Attorney Leni Robredo. Ngayong gabi, kumusta kayo? Nahidlaw ko sa inyo. Talaga namang parang hindi kayo naulanan. Wala nang ulan, di ba? Ayon, kumusta kayo? Masayang-masaya ako, nakabalik ako dito sa Bacolod, dito sa Negros Occidental. Masaya ba kayo nakita nyo ako ulit? Matagal-tagal, no? Naalala ko, pinakahuling punta ko, May 5. Hindi ko alam kung meron ditong taga Bago City. Meron ba? Meron? Kayo lang yung binalikan ko. Kayo lang yung binalikan ko kasi nung una akong pumunta, na-miss out ko yung Bago City. Pero ginawa ko yung promise ko. Talagang bumalik ako para sa inyo lang. Pero bago ako magpatuloy, ang aking pagbigay galang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong gabi sa pangunguna ng ating napakabuti, napakahusay, napakasipag na gobernador ng Negros Occidental, Governor Bong Lacson. At gusto din nating batiin yung nagpakilala sa akin, ang mahal na mahal natin, mahal na mahal namin, former Governor Lito Cosculuela. Meron din po tayong ilang local officials na kasama natin ngayong gabi. Hindi ko alam kung andito pa sila pero nagkita-kita kami kanina sa backstage. Nandito po yung ating Vice Mayor ng Bacolod City, Vice Mayor Elcid Familiaran, at yung mga local officials ng Bacolod.
Nandito din ang aming kaibigan. Ito po, mahal din namin dahil matagal na namin siyang partner. Vice Mayor ng Himamaylan, Justin Gatuslao. Ayun. Nandito din po, former Mayor, former Congressman Monico Puentevilla. Nandito din, former Congressman Gary Alejano. Wala po sila ngayon, pero gusto ko pa din silang batiin dahil ang laki ng tulong nila sa akin noong 2022. Congressman, Mayor siya dati ng Sagay, Congressman 30 Marañon. Meron ba dito mga taga-Sagay? Meron? At Mayor Bading Escalante ng Cadiz City. Taga-Cadiz ba kayo? Kamusta nyo ako kay Mayor Bading, ha? Ayun, pasabi, hindi ko nakakalimutan yung tulong niya sa amin. Ano yun? Ano yan? I was here last March 2022. I'm still here March 2025. Third year anniversary pala natin ngayon. Ano yan? Team Lenny, Salavia, and the Kakampings supports Bam and Kiko for Senator. Pero support ML Party List din, di ba? Kasama natin si former Senator Laila De Lima na siya yung first nominee natin. Ayan nga yung Cadiz Youth. Social work students para kay Kiko Bam. Pharmacy students para kay Kiko Bam. Ang namulat ay hindi na muling pipikit. Totoo ba yun sa inyo? Ayun. Ganyan pala kayo pag nababasa ng ulan. Pero naalala nyo ba 3 years ago? Alam nyo, ako, naalala ko very, very clearly kung ano mga nangyari 3 years ago. Ang core memory ko, nung November 2021, nung lumapag ako sa Silay Airport, yung 15-kilometer highway papuntang Bacolod, meron tayong stationary caravan. At kayo yung nagpauso noon. Kasi mula nung sinimulan nyo yung stationary caravan, marami na ding ibang lugar yung gumaya. Ano? Yun yung pinakaunang lapag ko dito na kandidato na ako bilang Pangulo, November 2021. So pagkagaling ko doon, nag-stationary caravan from Silay to Bacolod, tapos naalala ko, nag-blessing ng campaign headquarters dito sa Bacolod. Maraming salamat sa Alagaw family. Yon. Kasi dun yung ating campaign headquarters dati. Naalala nyo? Parang hindi nyo naalala. Nagkukunyari lang kayo naalala nyo. Naalala? At alam nyo ba ang swerte ng Naga City? Kasi di ba yung Alagaw family, sila yung may-ari ng Rib Shack? Alam nyo ba, after the elections, naglagay na sila ng Rib Shack sa Naga. Kaya meron ng Bacolod sa Naga. Ano? Kaya maraming salamat sa suporta. Marami din tayong kailangang pasalamatan ng mga nag-organize ngayon at kasama natin mula noon. Unang-una na, yung main organizers ng rally na to, tropa. Nandyan sila. Nasaan kayo? Nandyan sila. At talagang sila solid dahil mula noon hanggang ngayon nangunguna. Kasi yung pinakaunang event ko
after nung inauguration ng headquarters, sila yung kasama ko. Pumunta kami sa Murcia. Meron ba mga taga Murcia dito? Meron. Nandun ba kayo pagpunta namin? Anong ginawa natin doon? Hindi nyo maalala eh. Hindi. Naglugawan tayo doon. Diba? Naglugawan tayo, kasama natin yung tropa, saka Lawyers for Lenny. Ano? Tapos mula noon, November yon, bumalik ako, March na. Nung March, napakaraming munisipyo at lungsod yung pinuntahan ko dito sa Negros Occidental. Sa isang araw, umagang-umaga, alas 7 yata ng umaga, kasama natin si Governor Bong. Pinakauna tayong pumunta sa San Carlos City. Malayo kasi yung San Carlos, kaya wala sigurong nakarating dito ngayon. Meron ba? Meron! Meron taga San Carlos. Sa District 1, yun yung pinakauna nating pinuntahan. Tapos lumipat tayo sa District 2, sa Sagay. Sino yung nasa Sagay? Nandun ba kayo? Di ba maaga pa yon? O naalala ko, kasama din natin noon si Mayor Bading. Ano? Kasama, saka si Mayor Ferdy. Mayor pa siya noon. So pumunta tayo sa Sagay. Pagkagaling ng District 2, naalala ko, lumipat tayo sa District 6. Saan tayo pumunta? Sa Kabangkalan. Sino ang mga taga-Kabangkalan dito? Yan. O hulaan nyo. Ilang beses na ba ako nakapuntang Kabangkalan? 2 beses. Ano? 2 beses. Yung pinakauna, Typhoon Odette. Naalala nyo? Pumunta ako ng Kabangkalan noong Typhoon Odette. Hindi lang Kabangkalan yung pinuntahan ko. Pumunta ako ng Kawayan. Pumunta ako ng Sipalay. Pumunta pa ako ng Himamaylan. Naalala ko nung pumunta ako ng Kabangkalan at Himamaylan, kasama ko si Miss Chris Aquino. Ano? Nag-relief operations tayo after Typhoon Odette. Bakit ba ang babata nyo pa? Parang mas naaalala ko pa yung mga nangyari. After ng Kabangkalan, saan na ako pumunta? Ha? Magkokodigo ako kasi ako hindi ko maalala. Ay, oo, naalala ko na. District 5. Saan sa District 5 ako pumunta? 3 lugar yung pinuntahan ko sa District 5. Saan? Saan yung rally natin sa District 5? Sa Binalbagan. Meron ba mga taga-Binalbagan dito? Tapos, after nung Binalbagan, dapat sana pit stop lang sa Hinigaran. Pero dahil ang dami nyo doon, naging mini rally na din. Pumunta din tayo sa Himamaylan. Anong ginawa namin sa Himamaylan? Marami kasing angat buhay program sa Himamaylan. Kaya binisita natin doon, hindi lang si Vice Mayor Justin, pero pati yung ating Community Learning Hub. Tapos, pagkagaling doon, lumipat tayo sa District 4. Saan yung rally sa District 4? Saan? Sa La Carlota. Parang kayo din yung sumigaw sa Binalbagan. Tagasan ba talaga kayo? Parang naglolokohan na tayo dito, ha? Nung pumunta tayo sa La Carlota, tinatawagan na kami dito sa Paglaom Stadium
Kasi nag-uumpisa na yung rally. Yun yung dahilan kung bakit hindi na ako nakadaan sa Baguio City. Dumiretso na tayo dito. Naalala nyo ba yung rally natin dito? Ano yung hawak-hawak nyo? Yung mga pink stars. Diba? Naalala nyo ba yung entrance ko dito? Ano yung entrance ko dito? Ayan, buhay pa. Mascara. Isa sa pinakabongga. Magsasample lang ako pagkasama ko ulit yung mascara. Isa sa pinakabonggang paglabas ko. Ang dali lang. Hindi ko matatapos ang speech ko kasi may flight akong alas 10. Kailangan ko na kaagad makaalis. Pasensya na. Kasi bukas po ay may rally din sa Quezon. Pero kaya ko lang sa inyo pinapaalala, yung mga pinagdaanan natin 3 years ago, ay dahil kahit hindi natin nakamtan yung pinapangarap nating resulta ng eleksyon, dito sa Negros Occidental, halos 45,000 votes akong lumamang. Nanalo tayo dito sa Negros Occidental. Sa gitna ng napakaraming pagsubok, yung boses ninyo yung nanaig. At dahil napakita natin na sa gitna ng maraming kahirapan, pag tayo ay nagkakaisa sa pakikipaglaban sa bayan, magtatagumpay tayo. At dapat hindi natin sayangin yung nasimulan natin 3 years ago. Kasi pinakita natin na yung boses natin malakas, na kahit maraming kahirapan, basta para sa bayan, lalo tayong naglalakas loob pa. Dahil alam natin na ang pinapakipaglaban natin, hindi lang yung mga kandidato natin, pero yung minamahal nating bayang Pilipinas. Ngayon, nahaharap na naman tayo sa isa pang laban. Midterm elections. May 2 tayong kandidato sa Senado na napakahusay, napakabuti. Agree naman kayo, di ba? At yun yung dahilan kung bakit nandito kayo. Dahil nalalaman nyo, alam nyo sa loob ng puso nyo, na pag mabuti yung tao, magpapakabuti din yung gobyerno. Ang pinaglalaban natin ngayon, na etong 2 matino at mahusay na kandidato natin, maibalik natin sila sa Senado. Sino ba si Kiko Pangilinan? Alam nyo na si Kiko, siya yung partner ko nung 2022 elections. Nung nagdesisyon akong tumakbo, pinakiusapan ko si Kiko Pangilinan. At alam nyo ba, nung araw, kasi very late na ako nagdesisyon, nung araw na kinausap ko siya, ready na siya sa kanyang Senate campaign. Meron na siyang mga tarps, Kiko Pangilinan for Senator. Meron na siyang mga t-shirt, Kiko Pangilinan for Senator. At ready na siyang mag-file ng Certificate of Candidacy the following day. Pero nung kinausap ko siya, alam niya ang pakiusap ko hindi para sa sarili ko, kundi para sa bayan. Ang sinabi niya sa akin, hihingi lang ako ng konting panahon para makausap ko yung pamilya ko. After several hours, tumawag siya. Ang sabi niya, naalala ko pa, nasa Amerika nun si Sharon. Ang sabi niya, nakausap ko na si Sharon, kung pwede bang pagdasalan lang namin ngayong gabi. Handa na akong i-reject.
Akala ko the following day tatawagan ako, sasabihin na hindi. Pero the following day, sabi niya sa akin, sige ma'am, para sa bayan, lalaban. Napakalaking personal na sakripisyo para sa kanya. Pero ginawa niya para sa bayan. At yun din yung dahilan kung bakit siya yung aking choice maging Vice President. Dahil alam ko, matino at mahusay na tao. Hindi na bahira ng kahit anong kasamaan yung kanyang pangalan. Kahit napakatagal ng panahon naninilbihan. Kilala nyo naman si Kiko, di ba? Napakasimpleng tao. Wala man lang arte sa katawan. Kaya, ang pakiusap ko, kung tinulungan nyo siya bilang Vice President, doble, triple pa, tutulungan natin siya bilang senador. Si Bam Aquino, bakit si Bam Aquino? Bakit si Bam? Unang-una, napakahusay. Alam nyo ba na summa cum laude si Bam Aquino? Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Dutch valedictorian. Sa college yan, college. Pero nakita nyo, napakasimple din. Hindi pinagyayabang ang kahusayan. Nung natulak akong kumandidatong Vice President, wala akong ibang choice kung sino ang aking magiging campaign manager kundi Bam Aquino. Dahil alam ko mahusay at aligned ang aming mga paniniwala. Nung kumandidato ulit ako para presidente, ready na din si Bam Aquino kumandidato bilang senador. Pero nung pinag-usapan ko, sabi ko, Sen, hindi ako kakandidatong presidente kung hindi ikaw yung aking campaign manager. Iniwan yung Senate run na pinaplano niya. Ang dalawang ito, handa laging magsakripisyo para sa bayan. Dapat tayo rin. Kaya yung hinihingi natin sa inyo ngayon, hindi lang iboto si Kiko sa kasibam. Pero kung ano yung sigasig sa pagkampanya nyo para sa amin noong 2022, sana doblehin, triplehin pa natin ngayon. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pag nangyari yun, babalik kami ditong tatlo at magse-celebrate tayo. Hindi tayo lugi dito sa dalawang ito. Nakita natin yung kanilang record sa Senado. Hindi natin ikahihiya, hindi sayang yung boto. Di ba? Kaya ang assignment natin sa mga sarili ngayon, ikakampanya natin itong dalawang ito. Sasamahan natin ang dalawa pang matino at mahusay si Senator Risa Hontiveros sa Senado. Di ba? Nai-imagine nyo ba magkakasama sa Senado? Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino? Nai-imagine nyo ba yon? Di ba napakaganda? Pag ganon, talaga masasabi natin, may aasahan tayo sa bansa natin. At yung isa pang pakiusap, ML Party List number 6, si Senator Laila, ilang beses kong binisita sa kulungan. Sa bawat pagbisita ko, wala man lang reklamo. Halos 7 taon nasa piitan. Ngayon, nakikita natin, bumangon muli, nakikipaglaban muli para sa bayan. Gusto ko lang tawagin sa stage yung dalawa nating manok para sa senador, Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Si Kiko ay represented ng kasing gwapo niyang kapatid, Anthony Pangilinan.
At I am sure, kahit nandito si Kiko, pareho din yung sasabihin namin ni Bam, palangga namin kayo. Palangga namin kayong tanan. So, mahal po namin kayong lahat, Negros Occidental. Magkita-kita tayo sa ating victory celebration. Maayong gabi muli sa inyong lahat. Ang senador ko, ang senador ko, senadong tapat angat tayong lahat. Negros! Palakpakan naton liwat ang aton pinalangga nga anay Vice Presidente, Attorney Leni Robredo. Salamat sa imo nga tampad nga serbisyo. Agud magtip-ong ang pangabuhi sang kada Pilipino. You are our true public servant. Hinihikayat po namin kayo mga Kiko Bam volunteers sa tumulong sa pagkampanya. Tuloy-tuloy ibalik sa Senado Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino ibalik sa Senado. Sa inyo dyan na naniniwala sa resibo, di ba? May resibo ni na Kiko Bam for Senator Kiko Pangilinan. Hello, pagkain sa mababang presyo. At para naman kay Senator Bam Aquino, libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Join us, ibalik sila sa Senado. Once again, ako po si Aya Fernandez, signing off. Kita-kits sa mga house-to-house campaign. Presyo para sa mas masanag nga buwas damlag. Paagi sa matuod-tuod kag sinsero nga pagpalakat sa gobyerno. Kiko Bam, ibalik sa Senado. Maayong gabi, maayong buwas damlag kag madamo nga salamat sa inyo tanan. Madamo nga salamat Negros Occidental. Ang senador ko, senadong tapat angat tayong lahat. Ang senador ko, ang senador ko, senadong tapat angat tayong lahat. Ang senador ko, ang senador. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanyang naging full speech. At sana makapasok po ang lahat ng mga kandidato na kagaya nila Heidi Mendoza, Luc Espiritu, Brosas, and then Franz Castro. So yan po, at saka si Kadudoy. So yan po ay ating dinadasal, no? Pero ito po na laban na ito mga ka-action, mga kakamping. Hindi ko man sinasabi 100%, pero naniniwala po ako sa mahigit 15 million na mga kakamping ay kaya po natin ipanalo ang Kiko Bam. Kaya tuloy-tuloy lang po, no? Alam po natin na hindi po talaga mawawala itong mga 15 million na mga kakamping, no? Kapag ini-endorso yan ni Atty. Leni Robredo, talagang okay naman ang pag-ano ni Atty. Leni Robredo, kasi itong dalawa na ito is dati na po itong senador at maganda naman ang track record nila, no? Kaya bakit hindi po natin sila na tulungan o samahan sa biyahe nila papuntang Senado? Alam naman po natin na maganda naman po ang naging record nila at may nagawa naman po sila nung sila ay senador. So ngayon gusto nilang bumalik sa pagka-senador dahil gusto naman nila maglingkod sa atin ng tapat, angat buhay ang lahat. Okay? So, dyan naman po ang ating ML, no? Akbayan at yung Bunyog, no? Sana makapasok po ang tatlo na yan kasi kailangan din po natin ang mga abogado sa Kongreso. Ayan. So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? I-share ko lang po sa inyo nang sa ganun ma-update naman po kayo dito sa ating programa kung ano ang kaganapan ng Bacolod City na katatapos lang ng rally. So, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening!
everyone. We're beautiful.